everyone! Welcome back dito sa ating channel and yes, same dress. So ito na ang part 2 ng storya ni Callie. Pero bago ang lahat ng yan, nais ko munang mag-thank you dun sa mga hindi talaga nagsasawang sumuporta sa atin at nakikinig, nanonood at syempre nakapag-subscribe na rin dito sa ating channel. Hi kay Lady Kim! Maraming salamat sa iyong pakikinig. Lina Ladeza, maraming thank you. Hi din kay Ginetta Vigonte. Hello rin kay Sheila Alday. Lizzie Lucapa, maraming salamat. Hi naman din kay Mary Yvonne, kay Rowena Goles, Marlene Vargas, maraming salamat. Bisdak si Inday, hello sa iyo. Hi din kay Maria Elena Abe, kay Mondi8217, maraming salamat. Gretchen Gaurana, maraming salamat sa iyo. Nako, hi din kay Jenny Rosales, maraming salamat. Tuan Hintuan, Lourdes Maglente or Lords Maglente, maraming salamat. Hi din kay Sally Buma, kay Ters Brent, maraming salamat sa iyo. Hello rin kay Mylene Badoria, Jude Calma, maraming thank you at sa lahat po ng nakikinig sa atin, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal nitong ating munting channel. Naway i-share niyo pa po ito at syempre mag-ayan na rin kayo ng inyong mga kakilala at mga kaibigan na mag-subscribe dito sa atin. Huwag na nating patagalin pa, alam kong excited ka na. Andito na po ang part 2 ng story ni Callie dito lamang sa Dear Mama Mia. Kinahaponan, Mama Mia, ay pumunta ako doon sa mga classmates ko sa high school kasi yun yung araw na may handaan doon sa bahay ng ex ko. Pumayag rin naman ang mga magulang ko dahil kilala rin naman nila ang aking mga kasama. Pagdating namin doon sa bahay ng ex ko ay marami ng tao. Medyo nakakahiya dahil huli na kami nung dumating. Buti na lang at merong nag-entertain agad sa amin. Mama Mia, talagang tinutukso-tukso pa nila ako dun sa ex ko na aming pinuntahan. Eto talagang mga high school friends natin ano. Kumakanta-kanta pa sila ng muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. At maybe this time o kung ano pa mang kanta na pagbabalikan ng mga mag-ex-jowa. Medyo na-awkward ako ng konti noon dahil kahit na klarong-klaro sa amin na friends na talaga kami ng ex ko, ay medyo may hiya pa rin akong nararamdaman. Pero matagal na rin naman yun. Habang lumilipas ang oras ay humuhupa na rin yung kantsawan kaya na-enjoy ko na rin dahil may videoke po noon, Mama Mia. Grabe yung kantahan at sayawan namin noon. Na para bang ang tagal-tagal talagang panahon na hindi kami nagkita-kita. Nagmukha tuloy mini reunion yon ng aming batch at ng aming mga classmates. Maganda pala kapag may mga ganitong okasyon ano? Kapag may mga okasyon kung saan nandoon ang mga dati mong kasama, mga dati mong mga kaklase. Hanggang sa yung isa sa amin ay nag-open up na ng topic tungkol sa aming mga memories. Talagang nakaka-enjoy. Napakasarap balikan nung mga nangyari sa nakaraan. Napakasarap ulit-ulitin sa puso yung mga naganap dati. At dahil nga sobrang nag-enjoy kami noon, Mama Mia, ay umabot kami dun sa bahay nila hanggang alas 11 ng gabi. Mga past 12 midnight na akong nakauwi ng bahay. Hinatid naman kami ng aming mga lalaking kasama at mga kaibigan kasi delikado na kapag bumiyahe kang mag-isa lalo na tuwing gabi. Mama Mia, sa totoo lang, kami naman lahat na mga magkakaibigan, lalo na yung mga babae, ay inihatid sa kanya-kanya naming mga bahay. Kinakabahan pa ako nung pagdating ko sa bahay at baka mapagalitan ako ng mama ko. Buti na lang ay chill pa rin ang mama ko kahit nagising siya sa pagdating ko. Matapos kong magbihis, ay ready na sana akong matulog nung maalala ko si Kevin. Dali-dali kong inon ang data ng cellphone ko at totoo nga, Mama Mia, meron siyang 2 missed video calls.
Pero Mama Mia, ang pinaka nakakawindang talaga sa akin ay yung chat niya. Hindi mo ba talaga ako hihintayin, Kali? Malapit nang matapos tong kasong hawak-hawak ko. Pwede bang pakiintay ako? Hindi ko talaga maintindihan yung chat niya noon, Mama Mia. Last online niya nung tinignan ko ay 20 minutes ago pa. Siguro natulog na siya. Siguro natutulog na ito. Mama Mia, ilang saglit pa ay bigla pong nag-notif ang Facebook ko ng sunod-sunod. Kaya medyo na bad trip ako. Binuksan ko yung mga notifications at kinabahan ako sa mga tag post nila sa akin. Mga pictures pala namin kanina dun sa bahay ng ex ko. At ang pinaka-commented na photos ay yung picture naming dalawa ng ex-boyfriend ko. Uy, sila lang din pala talaga, no? Long table na bang kasunod nito? Congratulations both! Masayang-masaya kami kasi kayo pa rin pala ang ending sa dami ng pinagdaanan nyo. Stay strong! Yun ang mga iilan sa mga comments doon at napakaraming comments pa talaga mula sa aming mga kaklase, teachers at iba pang nakakakilala sa amin at nakakaalam tungkol sa history naming dalawa. Lahat sila ay nagko-congratulate sa amin, Mama Mia. Kahit pa nga yung pinsan ko na wedding coordinator ay nag-comment pa talaga. Uy, Kali, iba talaga tong pinsan ko, no? Sundalo na pala ang trip mo ngayon. Hindi na pala si attorney. With matching laughing emoji pa. Lalo tuloy sumakit ang ulo ko sa mga nangyayari, Mama Mia. Kaya I concluded then that Kevin saw that post and all the comments in there. Hala, anong nangyari? Ilang oras lang naman akong nawala kung ano-ano nang mga nangyayari. Tapos bakit ganoon ang reaction ni Kevin? Nagsiselos ba siya? Willing naman talaga akong magantay sa kanya eh. I messaged Kevin hoping na mababasa pa niya yon kapag gumising na siya kinabukasan. Hey, natutulog ka na? Sorry for the late reply ha. I attended the party of my high school friend. Regarding on what you asked before, about dun sa pag-iintay? Yes, Kevin. I am very much willing to wait. Good night. After sending that, I realized, Mama Mia, that I am slowly falling to Kevin. Even how short our interaction was. Oo, unti-unti ko nang naramdaman na parang nahuhulog na talaga ako kay attorney. Kahit pa nga napakaikli na panahon lang na kaming dalawa ay nagkakilala. Kahit isang beses lang kaming nagkita ng personal. I am willing to take that risk again. Kung magpapaantay man siya, willing naman akong magantay. Kahit pa nga san kami dadalhin dun sa pag-aantayan namin ay wala akong pakialam. Willing akong antayin siya. Willing ako at nandito lamang ako para sa kanya. Hindi naman din ako nagmamadali eh. Willing naman talaga ako. Lalo na kapag si Kevin naman ang kasama ko. Lalo na kapag siya naman ang nag-aantay sa akin sa dulo. O kapag nasa dulo ako ay siya naman ang sasalubong sa akin. Ganun talaga eh. Ganun talaga kapag nagmamahal ka. Ganun talaga kapag medyo nararamdaman mo ang sobrang pagmamahal sa isang tao. Bakit kaya ganun, Mama Mia, no? Bakit kaya kahit napaka-risky ay willing kang i-take kahit na anumang risk iyon? Basta makakasama mo lang ang taong mahal mo. Basta makasama mo lang ang taong pinaka-iibig mo. Sana nga, hindi pa huli ang lahat. Sana nga totoo ang sinabi ni Kevin sa akin na mag-aantay siya. Dahil ako naman ay willing din naman talaga. Mama Mia, after kong sinend ang chat na yon,
ay nagantay pa ako ng konti at baka mag-reply pa siya sa akin. Baka pareho ng mga ibang love stories ba na nababasa ko dito. Bigla na lamang mag-aantay. Kahit pa offline siya nung mga panahon na yon, ay baka bigla na naman siyang mag-chat. Ganoon ang inantay ko, pero naabutan na lamang ako ng madaling araw ay wala akong natanggap na reply mula sa kanya. So ayun, nakatulog ako mga around 3 a.m. na ata yun. Napakagaan ng pakiramdam ko sa katawan ko dahil nga, Mama Mia, sobrang antok na antok pa rin ako. Kahit antok ako, parang wala akong nararamdamang sakit. Dati-rati kapag napupuyat ako, kapag nagigising ako ay inuubo na ako kung ano-ano pa man. Pero ngayon, parang wala lang sa akin kahit napakaikli lang ng tulog ko. Iba talaga kapag nagmamahal ka. Iba talaga kapag yung puso mo ay masaya. Kinabukasan ay matagal ako bago nagising, mga 9 a.m. na yon. Buti na lang at hindi ako napagalitan ng mama ko. Pagkatapos kong gumalaw dun sa bahay namin, pagkatapos kong maglinis at gumawa ng mga kung ano-anong bagay ay sakto namang dumating yung pinsan ko na wedding coordinator. Uy Kali, ang landi mo talaga no? May sundalo ka na, may attorney ka pa. Ano bang gayuma mo, iha? Pabigay naman no. Kantsaw pa niya sa akin. Ganon kami ka-close, Mama Mia. Hindi ako nagagalit kahit sabihin pa niya sa akin ang mga bagay na ganon. Ikaw talaga ha? Kung ano-anong sinasabi mo dyan, tapos ikaw palang nagbigay ng number ko kay attorney. Ano? Sino bang hindi magbibigay sa kanya ng number mo? Ang gwapo-gwapo nung humingi. In fairness, Kali ha, napaka-good catch nung attorney na yon. Tapos, may chika ako na narinig na pangalawang beses pa raw yun nagkaroon ng relasyon. Ikaw talaga, Kaz? Basta gwapo? Saan mo naman nakuha yung balitang yan? Sa staff ko. Kilala raw nila si attorney. Crush nga nila eh. Pero ayaw na raw nilang makipag-compete sa'yo. Kasi parang kasal na ang inaay mo eh. Parang kasal na rin ang inaay ng attorney na yon. Sabi niya sabay tawa. Ako naman na nakikinig lang ay naiihina sa sobrang kilig na aking nararamdaman. Baka naman pinapasarap niya lang ang usapan naming dalawa. Baka naman kung ano-ano lang sinasabi niya sa akin at hindi naman yun katotohanan. Talagang mapapahiya ako. Ikaw talaga, loko-loko ka, sabi ko. Ikaw, para ka namang beauty dyan. Sana naman, no? Kausapin mo ng maayos yung tao. Sana naman ayusin mo yung pag-treat mo sa kanya. Hindi ka pa naman beautiful. Baka makahanap yun ng iba. Walang modo talaga tong bakla kong pinsan. Nagtagal pa siya sa bahay hanggang sa medyo na bored na rin siya at inaya niya kung gumala kami sa mall. Sumama din naman ako sa kanya, Mama Mia, para naman magkaroon ng highlight ang araw ko. Hanggang sa mga oras kasi na yon ay wala pa rin akong natatanggap na reply mula kay Kevin na kanina pa naman niya nakita yung chat ko. Scene zone ng mode ng tita niyo, Mama Mia. Nawalan tuloy ako ng ganang kumain. Pagdating namin sa mall ay nagwi-window shopping lang kami. Siyempre, napakaraming sale kasi December nga nung mga panahon na yon. Ako naman ay binilhan ng pinsan ko dahil according to him, I'm his favorite cousin daw talaga. Kaya naman binilhan niya ako bilang Christmas gift na rin daw. Ginabi na kami sa paglalakad namin sa mall kaya ayun, nagdesisyon na lang kami na sa labas na lang kami kakain. Gusto ko talaga tong pinsan na to kasi napaka-generous. Kung kasama ko siya, hindi talaga ako magugutom. We decided to eat at a Japanese restaurant. Sabi pa niya, Mama Mia, Haponesa din daw naman kami. Mahinhin. Pero ang totoo, nasa loob ang landi.
Good thing pagdating namin doon ay hindi pa masyadong marami ang tao kahit na December nung mga panahon na yon. Naranasan nyo na bang gumala sa mall kapag December o kumain ng dinner? Hindi ba hindi mahulugang karayom ang mga tao? Agad kaming naghanap ng pwesto namin na pwede naming upuan. Mama Mia, nung naghahanap ng mga mata ko ng pwesto para sa amin ng pinsan ko, ay biglang nagkasalubong ang mga mata naming dalawa ni Kevin. Laking gulat ko talaga noon at talagang kumurap pa ako sa pag-aakalang imagination ko lang yun. Yun bang hindi mo talaga maisip na makikita mo siya dun pa talaga sa lugar na yon? Yung taong kanina mo pa inaantay na mag-reply ay makakaharap mo pala sa lugar na hindi mo inaasahan. Nahiya tuloy ako nung mga oras na yon, lalo pa nung maalala ko yung chat ko sa kanya na hanggang sa mga oras na yon ay wala pa ring reply mula sa kanya. Para akong nabasted. Kaya nakakahiya. Hindi ako mapakali kasi feeling ko ay titig na titig siya sa akin nung mga panahon na yon. Napakahilig niya palang tumitig. Ganun ata talaga kapag abogado eh. Tumititig para malaman kung nagsisinungaling ba o hindi ang kanyang ini-interrogate. Hindi rin talaga ako mapakali kasi parang anytime Mama Mia ay mapapahiya ako sa lugar na yon. Parang anytime ako talaga ang may kasalanan kung bakit ganon ang nararamdaman ko. Kahit yung pinsan ko ay naobserbahan ng mga kilos ko. At nung nangyayari sa'yo, Kali, para kang matatai dyan na ewan. Kung alam lang niya. Kung alam lang niya talaga kung anong nangyayari sa loob-loob ko. Higit pa sa feeling na matatae ang nararamdaman ko. Nandyan si attorney sa likod mo. Bulong ko sa kanya. Ewan ko ba Mama Mia kung bakit sa dinami-dami ng lugar at sa dami-dami ng pwesto ay talagang magkasunod pa ang table naming dalawa. Kaya naman nasa harap ko tuloy si Kevin. Pakiramdam ko noon ay hindi ako matutunawan sa mga kinakain ko. Ha? My God, Kali, patay ka talaga ngayon. Pananakot pa ng pinsan ko sa akin. Pwede bang sa iba na lang tayo kumain? Baliw, dito na tayo. Gutom na ako tapos nandito na tayo, no? Wag mo na akong paalisin at baka dun sa iba, marami ng tao. Alam mo naman December ngayon. Napaka-inconsiderate talaga ng bakla kong pinsan na ito. If I know, talagang tinutukso-tukso lang niya ako. Nag-order na lang kami Mama Mia at yung pinsan ko na lang ang pinapili ko ng kakainin namin. Ako nung mga panahon na yon ay lagi na lamang nakayuko. Kasi nga sa tuwing aangat ang paningin ko ay talagang nagpapang-abot ang mga mata naming dalawa ni Kevin sa isa't isa. Na para bang hindi niya tinitigilan ang pagtingin at ang pagtitig sa akin. Nakakahiya talaga Mama Mia. Napakalakas ng pintig ng puso ko nung mga panahon na yon. Para na akong aatakihin at maha-heart attack na ako anytime. At dahil hindi ko na natiis, ay sumenyas na muna ako sa pinsan ko na magsi-CR ako. Kevin's presence is suffocating me. Para akong aatakihin at maka-cardiac arrest ako anytime na nandoon siya sa harapan ko. Mga almost 10 minutes din akong nasa loob ng CR at wala sana akong planong lumabas. Pero kilala ko ang pinsan ko Mama Mia. Alam kong raratratin niya ako sa kaniyang mga sermon kapag hindi ako lumabas doon. Paglabas ko ng CR, yung pinsan ko ay wala sa table namin. And guess what? Kung nasaan siya? Andon, naki-join sa table nila Kevin. Kali, over here. Tawag pa niya sa akin. Nagulat talaga ako sa ginawa niyang yun, Mama Mia. Alam naman niyang uneasy ako kanina pa.
Bakit imbis na iwasan yung taong nagiging dahilan kung bakit ako uneasy, ay talagang jumoin pa siya dun sa table nila? Bakit ganun? Bakit dun siya sa table ni na Kevin? Para talagang magiging totoo na ang heart attack ko sa mga panahon na yon. Nakakahiya pa naman yung get up ko nung araw na yon, Mama Mia, kasi naka-rugged jeans pa ako. Tapos yun pa talagang tattered. Oo, yung may mga punit-punit, may mga butas-butas. At naka-white t-shirt na fitted lang ako. Kasi nga mall lang naman, 'di ba? Magsushort nga sana ako eh. Good thing at hindi ko ginawa yon. Tapos sila Kevin at yung mga kasama niya sa kabilang table ay kagalang-galang talaga ang mga itsura. Mga nakapolo at mga nakadresses yung babae. Yun bang parang naglalakad ka papunta sa table nila ay nanginginig ang mga tuhod mo? Ganun ang nararamdaman ko, Mama Mia. Parang papunta ako sa lugar kung saan ako bibitayin. Nakakatakot na nakakahiya. Hindi ko na talaga alam kung tatakbo ba ako palayo. Natatakot ako noon na baka anytime ay matumba na lang ako bigla. Talagang nakakahiya kapag nangyari yon. Lalo pa ang nararamdaman kong kaba nung titig na titig si Kevin sa akin. Ano bang nangyayari sa taong to? Hindi man lang nahihiya dun sa mga kasama niya kapag napansin siya ng mga ito na titig sa akin? Kali, halika. Tabi kayo ni attorney. Mama Mia, gusto ko na talagang tumakbo noon sa sinabing yun ng pinsan ko. Talagang mahilig mang Alaska itong pinsan ko. Alaskador talaga, lalo na sa akin. Good evening everyone. I politely greeted them all. Pero nararamdaman ko na noon ang pag-iinit sa ulo ko sa sobrang hiya na nararamdaman ko. Iniwasan ko talagang tumingin kay Kevin, Mama Mia. Dahil naaalala ko lahat ng mga kabaliwang chinat ko sa kanya. In fairness naman sa mga kasama ni Kevin ay mga bababait din naman silang lahat. Kaya pala umabot doon sa table nila yung pinsan ko kasi nandun pala yung ikinasal na kino-ordinate niya. Mama Mia, dahan-dahan ang paglapit ko papunta kay Kevin kasi nga nahihiya ako. Yung pinsan ko naman ay abot tenga ang ngiti na nakakaloko. Good thing at busy sa pag-uusap yung mga kasamahan namin sa table kaya hindi nila namalaya ng awkwardness ko sa mga kilos ko. Kevin was a real gentleman that time. Tumayo siya at pinaghila niya ako ng mauupuan ko. Ganun siguro talaga kapag may edad na, gentleman na. Pag upo ko, Mama Mia, ay tinulungan pa talaga niya akong igalaw yung upuan ko para mapalapit ako sa may mesa. Yung kamay niya ay nasa sandalan na ng kinauupuan ko. Napakabango niya. Ang bango-bango. Pasimple ko siyang inamoy, Mama Mia. Pasimple ko ring inamoy ang sarili ko at baka amoy pawis na ako dahil kanina pa kami lakad ng pinsan ko dun sa mall. Thank you, sir. Mahina akong sabi ng pasasalamat sa kanya. Parang nawawala ang boses ko nung mga panahon na yon sa sobrang kabang nararamdaman ko. You're welcome. Nag-order ka na? Tanong niya. Napaka-casual niyang makipag-usap. Yun bang talagang inilapit pa niya yung kanyang mukha sa akin kapag may tanong siya. Napapaatras tuloy ako nang wala sa oras. Kinakabahan at nagugulat ako dahil biglang tumawa itong pinsan ko. Talagang mapapatay ko ito mamaya kapag kaming dalawa lang. Kanina pa, sir. At hindi ko na dinugtungan ang sagot na yon. What did you order? Eto na naman siya. English na naman ang English. Magno-nosebleed na naman ako nito. Yun talaga ang isa sa mga dahilan kung bakit ayokong nakikipag-usap sa mga taong mahilig sa English. Mama Mia, English din naman sana ang isasagot ko kaya lang kinakabahan ako at natatakot ako na baka marong grammar pa ako at nakakahiya. Baka turn off yun.
Yung pinsan ko po ang umorder kanina, sir. You didn't order what you like? Tanong niya. What I like? Ikaw ang gusto ko eh. Pwede ka bang ma-order? Ikaw yung like ko? Yun ang gustong gusto kong isagot sa kanya, Mama Mia. Naku naman talaga sa'yo, Kali. Napakalandi mo talagang bata ka. Saway ko sa isip ko. Okay lang naman yun, sir. Ang importante, masarap. Bigla siyang ngumiti sa sinagot ko, Mama Mia. Kaya napangiti na rin ako. Pagdating ng mga order namin ay kumain na rin kami. Mama Mia, halatang halata talaga na sanay siya sa mga ganong klasing pagkain. Kasi napakasarap niyang tignan habang kumakain. Tapos ako, hindi ko maintindihan ang lasa ng kinakain ko nun. Parang mas masarap yung katabi ko kaysa sa dun sa kinakain ko. Ayaw mo ba dyan sa foods mo? Tanong niya. Okay lang naman sir, no worries. Tapos Mama Mia, bigla na naman niya akong tinitigan ng napakalalim. Eto na naman tayo. Alam mo, binatayang si Kevin. Nagulat ako dahil bigla na lang nagsalita yung lalaki na nasa harapan namin. Sakto naman na tumawa yung mga tao sa table namin, Mama Mia, kaya mas lalo tuloy akong nahiya. I think it's about time naman rin, Kevin, hindi ba? How old are you, Callie? Someone asked me. 22 years old, ma'am. Uy, 10 years age gap is not bad. Tuloy mo na yan, Kevin. Mama Mia, sinulyapan ko si Kevin at talagang mataimtim lang siyang nakatingin sa akin. Halos nalulunod na ako noon sa mga tingin niya. Kung yelo lang ako, Mama Mia, ay natunaw na ako sa maiinit niyang titig sa akin. In time, sagot ni Kevin na siya namang naging dahilan kung bakit nagkantsawan at nagtuksuhan ang lahat sa amin. One word lang yung sinabi niya pero yung impact nun sa akin ay parang binomba ang puso ko, Mama Mia. Hanggang sa natapos din sa wakas ang dinner namin at halos 1 hour mahigit din kami doon. Talagang tahimik na tahimik lang ako dahil hindi ako nakaka-relate sa topic nila. Si Kevin naman ay napakatalino kung sumagot sa nagiging topic nila. May sense talaga yung mga pinagsasasabi niya. Hindi katulad ko na puro kalokohan lang ang alam. Hindi katulad ko na puro kalokohan ang lumalabas sa bibig. Every time during that dinner, Mama Mia, ay lagi niya akong tinatanong if I'm okay. If busog ba ako o nabusog ba ako sa kinain ko o if gusto ko raw ba yung food na kinain ko. Mama Mia, siya pa nga mismo ang naglalagay ng pagkain sa plato ko. Napakapaasa ng lolo niyo. Nung nandun na kami sa may parking lot at ready na kaming umuwi ay biglang lumapit si Kevin sa akin. Uuwi na kayo agad? Tanong niya. Yes sir, bakit po? Tumingin siya sa kanyang relo, Mama Mia. Ilang oras ba yung biyahe niyo pa uwi? Mga 30 to 45 minutes lang sir. Matagal bago siya sumagot at tinignan niya yung pinsan ko na nakikipag-usap pa dun sa doktor na kaibigan ni Kevin na inorganize niya yung wedding. Pwede bang gumala tayo kahit saglit? Mama Mia, hindi ako nakasagot sa kanyang mga sinabi. Is he asking me out? Sakto naman na pagdating yon ng pinsan ko. Tinanong niya ang pinsan ko if pwede ba kaming gumala kahit sandali. Siya na lang daw ang maghahatid sa akin pa uwi. Nako, okay na okay lang attorney. Basta alagaan mo yung pinsan ko ha. Ako nang bahala sa mother at father mo, Kali. Huwag kang mag-alala. Sa totoo lang, Mama Mia, ay nagdadalawang isip pa rin ako kung sasama ba ako sa kanya nung araw na yon. Ginakabahan talaga ako at hindi ma-process ng utak ko nang maayos ang mga nangyayari. But then, I realized na nandun na pala kami sa loob ng sasakyan niya. Talagang nanlamig ako noon sa sobrang kaba. Okay ka lang ba?
Sorry for the sudden invite. I can't let go of this opportunity eh. Sabi niya. Tumawa ako at sinabi kong okay lang kahit awkward yun, Mama Mia. Dinala niya ako sa plaza kung saan marami ang nagdi-date. Medyo nawala-wala na rin ang hiyang nararamdaman ko sa kanya kanina. Unti-unting na at ease ang feelings ko. Pero yung kaba nandyan pa rin syempre. Naglalakad kami habang umiinom ng buko juice. Wala lang, normal lang ba na naglalakad at nag-uusap? Baka nag-expect kayo dyan na may pa-holding hands kaming ginagawa ha? Masarap sana at masaya sana kung merong ganon pero yung attorney nyo medyo torpe, medyo mahina. We talk about a lot of things from my previous school, my favorite things to do during my free times, and even what I ate for breakfast. Pareho lang ang topic namin sa tuwing nagchat-chat kaming dalawa. Maybe nakikiramdaman pa kami sa isa't isa. Ganoon naman talaga siguro, hindi ba? Lalo na kung unang beses niyong magkasamang dalawa, hindi naman talaga kayo mapakali. Callie? Tawag niya. About your chat last night. Dito na ako mas lalong kinabahan, Mama Mia, dahil inopen up na niya yung topic na yon kaya napahiya na naman ako. Ano yun, sir? Do you really mean it? Hindi agad ako nakasagot dahil nahihiya ako kung ano bang isasagot ko. Hanggang sa tinignan niya ako at tinitigan ng mabuti. Yes, sir. I mean every word I said. Feel ko talagang kapal-kapal ng mukha ko nung mga panahon na yon. And then he smiled. Yes, for the first time, Mama Mia, I saw him smile in person. Kanina kasi, ngiti lang na konti, tipid. Pero ito, ngiti talaga na abot hanggang sa kanyang mga mata. Kinikilig naman ako. Mama Mia, tinalikuran ko na lang siya at nagpatuloy ako sa paglalakad. Pero sa totoo lang, ay naninigas na ako noon. Lalo na nung bigla niyang hinawakan ang aking bewang. Nanginginig ako nung mga panahon na yon. Yun bang feeling mo na naglalakad ka na may humahawak sa bewang mo? Nakakakilig, abot hanggang langit, Mama Mia. Feel na feel ko ang moment. Nilibot namin yung plaza na gano'n ang posisyon naming dalawa. No one dared to say another word. Tahimik na tahimik lang kaming dalawa. After ng ilang libot namin sa plaza ay nakapagdesisyon na kaming umuwi. He opened the door for me and even fixed my seatbelt. While on our way home, he asked some questions. Sino pala yung kasama niyo kahapon? Mga classmates ko nung high school. Hindi na siya nagtanong ulit, Mama Mia, pero yung bang feeling na alam mong meron pa siyang gustong itatanong sa akin. Kaya ako na ang nagsalita. If yung lalaking kasama ko sa picture yung mini-mean mo, well, he was my ex-boyfriend. Matagal na kaming hiwalay noon at magkaibigan din kami. He still likes you, sabi niya. Hindi na, barkada na lang talaga kaming dalawa. No, he is. Hindi na nga. Well, I will only believe it magkakaroon na siya ng bagong girlfriend. This man is really unbelievable, Mama Mia. Kailangan pa talaga ng ebidensya. Well, hindi ko siya masisisi. Attorney, di ba? Ikaw, kung ayaw mong maniwala, basta wala na kami nun. Hindi na siya sumagot. Nung papalapit na kami sa bahay namin, ay kinakabahan talaga ako, Mama Mia. Ewan ko, hindi naman stricto ang mga magulang ko tungkol sa pakikipagrelasyon. Pero talagang kinakabahan ako, Mama Mia. Mas lalo akong kinakabahan nung makita ko sina Mama at Papa na nasa balcony namin nakaupo. Akala ko ay nasa loob sila ng sala. Kasi okay lang yun hindi nila makikita si Kevin. Pero nasa balcony pa talaga. Nung nagpark na siya sa harap namin ay dali-dali talaga akong nagtanggal ng seatbelt ko.
Mama Mia, nung una kasi dahil sa pagmamadali kong bumaba ay hindi ko pa pala na-unlock yung seatbelt. Hindi ko alam kung bakit parang nakalimutan ko kung paano mag-unlock nun. Kaya pinalusot ko na lamang ang katawan ko dun sa seatbelt at dali-dali akong lumabas at hindi na ako nagpaalam pa kay Kevin. Bahala siya dyan. Lumapit ako kina mama at papa Mama Mia nung marinig ko ang pagsarado ng sasakyan ni Kevin. Para talaga akong matumba sa sobrang kabang nararamdaman ko. Akala ko ay paaandarinan niya ang sasakyan at aalis na agad siya. Gustong gusto ko nang magmura nung mga panahon na yun sa sobrang kaba. Good evening ma'am, good evening sir. Sabi niya at nagpakilala siya at humingi siya ng dispensa sa mga magulang ko kung bakit ganong oras na niya ako naihatid. Good evening din naman iho, sagot ng papa ko. Para akong mabaliw-baliw sa tinawag ni papa kay Kevin. Gusto ko sana siyang sigawan na wag mong iho-iho ang itawag sa kanya dahil attorney yan. Nakakahiya. San pala kayo pumunta ni Kali? Dagdag ng papa ko. Diyan lang po, sa may gilid ma. Ako naman ang sumagot Mama Mia at talagang nanlaki ang mga mata ng mama ko. Joke lang naman ma, sa plaza lang po kami. Pasok ka muna dito iho, kape muna tayo. Inimbitahan pa talaga ng papa ko si Kevin kaya paulit-ulit akong nagmura doon sa isip ko. Gustong gusto ko nang pauwiin noon si Kevin. Wag na pa, uuwi pa yan si Kevin at baka gabihin pa yan sa daan. Rason ko Mama Mia, kasi si Kevin nung mga panahon na yon ay handang-handa ng umuo sa imbitasyon ng papa ko. Ganun ba iho? Sige sa susunod na lang. Pumunta ka ng mas maaga-aga at magkakapi tayo. Talagang inimbitahan pa at may susunod pang pagpunta si Kevin doon. Sige po sir, sa susunod na lang tayo magkape. Mauna na po ako sa inyo ma'am. Pagpapaalam niya sa mga magulang ko. Okay iho, mag-ingat ka sa pagdadrive at salamat sa paghatid kay Kali. Mama Mia, inihatid ko si Kevin sa kanyang sasakyan. At nagpasalamat ako sa kanya at sinabi kong mag-ingat siya. Salamat sa pagpayag na ihatid kita, sabi niya. Mama Mia, tinanong pa niya ako kung matutulog raw ba agad ako. Depende po sir, bakit naman po? Antayin mo akong makauwi ha. Eto na naman talaga kami sa pag-aantayan namin. Last time ako yung nag-antay, pagkatapos ay napuyat talaga ako. Sige sir, mag-aantay ako, sabi ko. Okay sige, alis na ako, pumasok ka na sa inyo. Okay sir, ingat po. Inantay ko naman siyang makaalis Mama Mia tsaka ako pumasok ng bahay. Sina mama ay nandun na sa may sala at nanonood ng TV. Kali, malaki ka na. Pero sana, maisip mo munang maghanap ng trabaho bago ka mag-asawa ha? Gusto kong matawa sa sinabing yun ng mama ko. Etong mama ko naman, inihatid nga lang ako, pag-aasawa na agad ang nasa isip. Mama, bakit naman mag-aasawa hindi ko nga yun boyfriend? Sabi ko at pumasok na ako ng kwarto. Ginawa ko na lahat ng nighttime routine ko pero hindi pa rin kumukontak si Kevin. Nahihiya ako na ako ang maunang mag-chat sa kanya Mama Mia dahil may chat pa ako na hindi niya nireplyan. Baka madagdagan pa yon at double kill na talaga ang pagkapahiya ko. Mga alas 11 na ng gabi nung biglang may tumawag sa akin. Si Kevin pala yon. Nagdadalawang isip pa ako sa pagsagot dahil baka talaga isipin niyang kanina pa ako nag-aantay sa kanya. But in the end, talagang nagwagi ang pagiging malandi ng lola niyo at sinagod rin ang tawag ni Kevin. Hello sir? Hi Kali, sorry kung ngayon lang ako napatawag. May tinatapos pa kasi ako Patulog ka na? Mama Mia, gusto ko sana siyang sagutin na hindi sir, pagising pa lang ako.
Gusto ko sana siyang pilosopuhin. Buti na lang at napigilan ko ang sarili ko. Hindi pa naman sir. Sorry talaga ha, but can we video call? Sige sir. Tumawag siya sa akin through WhatsApp. Yes, Mama Mia. Ganyan kami ka-OA. Hi miss. Nagulat ako dahil miss ang tawag niya. Hello mister. Sagot ko naman with matching pagngiti. Matagal siya bago sumagot at tinitigan lang niya ako. Ako naman ay eto na't na-awkward na naman. Kasi parang kakaiba yung pwesto ko sa pagkakahiga. Kali? Ano po yun? Tungkol dun sa reply mo, sigurado ka ba talaga dun? Please remember that I am not making jokes here. Ganito pala talaga kapag matanda na? Joke lang naman sana yun sir pero naisip kong totohanin na lang. Sabi ko sabay tawa, Mama Mia. Nakakalimutan kong natutulog na nung mga panahon na yon ang mga magulang ko. Talagang kapag nagising sila ay mapapagalitan ako. Kaya naman Mama Mia, sabi ko sa kanya ay hindi na lang kami magsasalita. Magchat-chat na lang kami habang naka-video call para walang ingay akong magawa. Pwede kasi yun, kasi WhatsApp. Kali, chat niya sa akin at nagpapakyut naman ako dun sa camera. Yes sir? Kevin na lang please, para ka namang estudyante ko. Ngumiti ako sa reply niya at nag-okay. Sorry kung ngayon lang ako nagka-time para mag-reply ha. Okay lang sir, walang problema. Sir na naman, pwede bang Kevin? By the way, anong gagawin mo bukas? Any plans? Maglalaba lang ako sir, ikaw? Magbabasa. Iba talaga ang mundo ng attorney na ito. Mama Mia, ang dami naming napag-usapan. Ako ay hyper na hyper nung mga panahon na yon at siya naman ay halatang-halatang pinipilit lang niyang maging gising at pinipilit lang niyang maging active para sa akin. Pagod na pagod ang itsura niya. Kaya ako na ang nagsabing matulog na tayo. Inaantok ka na ba? Ang totoo niyan ay hindi pa talaga ako inaantok pero baka umagahin kami sa pag-video call at nakakaawa naman siya at alam kong may trabaho pa siya. For sure na mapupuyat siya. Oo, sige na kasi alam ko maaga ka pang gigising bukas. Good night na. Muntik ko pa talagang madugtungan yon ng I love you. Buti na lang at hindi. Mama Mia, nung mga panahon na yon, in my mind ay sinasabihan ko na siya ng I love you ng paulit-ulit. Good night, Kali. Please, sleep ka na agad. No extra things, please. Ano? Anong extra things? Please, no other video calls and chatmates. I want to be assured, baby. Tinawag akong baby ni attorney. Lahat ng mga balahibo sa katawan ko ay tumindig sa sobrang kilig. Paulit-ulit akong napamura nun sa utak ko, Mama Mia. Rest assured, sir. Ikaw lang. Sabi ko naman na alam kong ang landi-landi kong tutuusin. Bahala na kung saan ako dadalhin ang pagiging malandi ko. Thank you, baby. Good night. At pinatay na niya yung tawag. Bahala kung saan kami makarating basta baby niya ako. Dahil sa mga pangyayari nung araw na yun ay nathirapan talaga akong makatulog. Yun bang feeling na napakasarap sana, Mama Mia, napabilisin ng oras para maaga na naman at makakapag-chat na naman kaming dalawa. Sobrang excited ako na dumating yung bukas. Nakakabaliw mag-antay ng oras. Ang ending, 2 hours lang ang naging tulog ko pero fresh pa rin ang mukha ng lola nyo. Hindi pa nga ako nakapagpasalamat nun sa Diyos sa paggising ko ay inuna ko nang i-open ng cellphone ko. And to my kilig, may chat po si Kevin. Good morning. How's your sleep? I'm off to my friend's house. Chat me when you wake up. Good morning, baby. Mama Mia, paulit-ulit na naman akong napamura noon sa sobrang kilig sa utak ko. Nakakalaglag panti naman.
Kaya aga-aga, may bumi-baby na sa'yo. Ang sarap talagang bumalik sa pagkabata. Good morning, Kevin. Enjoy your day. Reply ko sa kanya. A few seconds ay nag-ring ang cellphone ko at video call yun mula kay Kevin. Hindi pa nga ako nakapaglinis ng mukha ko eto na siya. Tulong. Pero dahil nga malandi ako ay sinagot ko naman yun. Si Kevin nung mga panahon na yun ay fresh na fresh at ang sarap tignan. May ngiti pa na hanggang langit siguro. Well, joking aside, fresh na fresh talaga siya, hindi katulad ko na parang hinahabol pa ng aswang. Good morning, baby. Eto na naman ang baby thing niya. Morning. Nasaan ka now? Nandito ako kay na Ishmael, friend ko sa law school. Kagigising mo lang ba? Mama Mia, medyo nahiya akong sumagot. Dahil alam ko na yung buhok ko nung mga panahon na yon ay hindi maitsura. Oo Puyat ka ba? Medyo. Bakit? Nabaliw na. Mahirap naman kung sabihin ko sa kanyang puyat ako dahil sa kanya, nakakahiya yun. May tinapos lang akong K-drama. Ganun ba? Titig na titig siya sa akin, Mama Mia. Noong mga panahon na yon ay ako na may ngiting-ngiti sa kanyang itsura. Nung may biglang sumigaw. Hoy Kevin, sino yan? Hi miss. Sabi nito at humarap talaga ito sa video call. Gwapo siya pero mas gwapo si Kevin. Yun siguro yung friend niyang si Ishmael. Nagantay ako na sumagot si Kevin pero ngumiti lamang siya. May ka-video calling si Kevin. Congratulations bro. Finally, naka-move on ka na. Pagkatapos noon ay tumawa yung mga kasama nila. Medyo pumangit ang pakiramdam ko nung marinig kong naka-move on ka na. Nasa moving on stage pa ba si Kevin? Baka maging rebound ako nito. Please stop it. Pigil ni Kevin sa kanila. Hi miss, nice meeting you. Ibang lalaki naman ang tumingin doon sa video call at tumawa lang ako sa kanya. Don't mind them baby, sabi niya. Hindi ka ba aalis ngayon? Tanong ni Kevin. Maglalaba lang po ako sir. Oo nga pala, sorry I forgot. Sige sir, enjoy ka dyan. Yeah, you too. Text me kapag tapos ka na. Okay sir. Sige baby, bye. Ngumiti ako at tinapos na namin yung tawag na yon. Doon nga nagsimula ang pagtawag-tawag namin hanggang gabi. Mama Mia, ibang-iba talaga ako nung mga panahon na yon dahil gustong-gusto ko bawat segundo ay nakaka-reply siya agad sa mga chat ko. Pero inaabot ng ilang oras bago siya makapag-reply. Eto talaga kapag bata pa tayo ay nagsisik tayo ng attention mula sa taong mahal natin. Yun bang gusto natin na lagi tayong binibigyan ng napakalaking oras? Pero ang totoo, Mama Mia, ay gabi lang siya makakapagbigay sa akin ng mahabang oras. May mga araw na halos 11 PM na siya kung makakontak sa akin at ako naman ay nakakatulog na. Doon talaga ako nahirapang mag-adjust sa buhay ko. Napakalimitado lamang ng oras niya para sa akin. I remembered Saturday night yon, tumawag siya sa akin alas 12 na ng madaling araw. Sakto namang nagising ako, Mama Mia, dahil may tinatapos nga akong K-drama. Thank God gising ka pa. How's your day? Wala ako sa mood nung araw na yon. Kasi nag-chat ako sa kanya ng 2 PM pero 11 PM na lang ay wala pa siyang reply. Okay lang. Matagal bago siya nagsalita. Yun pala, may ibang ka-text dun sa cellphone niya. Mama Mia, ewan ko. Ewan ko kung tama bang mag-demand ako sa kanya ng oras, wala naman kaming label dalawa. Busy ka pala, matutulog na ako. Sabi ko. Medyo nagtampo ako nung mga panahon na yon. Pero mas lalo tuloy akong nagalit sa mukha niya. Sige, inaantok ka na ba? Akala ko pipigilan niya ako. Napaka-busy niya. Kasi nagalit talaga ako sa kanya at pinatay ko yung tawag at in-off ko yung cellphone ko. Bahala siya sa buhay niya.
Kinabukasan ay galit pa rin ako. Blinak ko yung number niya para hindi siya makatawag sa akin at inignore ko siya sa lahat ng social media apps ko. Sakto naman Mama Mia na yung mga friends ko ay nag-aya sa akin na maligo raw kami sa beach. Noon sa beach na wala talagang signal. Nakapag-desisyon kami na mag-overnight doon. Mama Mia, dahil galit pa ako kay Kevin nung mga panahon na yon, kahit na ayaw ko sanang sumama, ay sumama ako. Kasi busy-busy siya. Napakaraming ganap ng buhay niya samantalang ako ay na-stuck lamang sa buhay ko. Pakiramdam ko ay unfair sa side ko. To be honest, nung sumama ako sa mga kaibigan ko ay nag-enjoy din naman ako. Nag-camping kami at umabot kami ng madaling araw sa kakausap sa isa't isa habang umiinom ng konti. Nung patulog na kami ay naalala ko si Kevin. Mama Mia, nagtataka kaya siya kung bakit hindi niya ako makontak? Namimiss din kaya niya ako? Mga ganong klaseng tanong ba? More than 24 hours na kaming hindi nagko-contact noon. Pag-uwi ko ay agad akong sinalubong ng pinsan kong tsismosa. Uy ate, may naghahanap sa'yo dito kahapon. Para ka namang maganda ate. Baliw, sino naman? Kinakabahan ako nung mga panahon na yon at baka si Kevin. Kevin daw yung pangalan niya. Naabutan ko siya kasi, buti na lang at naabutan ko siya kasi nakaalis na sina tita eh. Kaya sinabi kong, gumala ka. Anong oras siya pumunta dito? Mga 5 p.m. siguro to ate. Nagdala ng bulaklak. Ayun, nandun sa kwarto mo. Yung chocolate, kinuhanan ko na ng 5 ha? Bakit mo kinuhanan? Hindi naman yun sayo. Pagpasok ko ng kwarto ay nakita ko nga ang mga pinadala ni Kevin at kinilig ako at nakonsensya ako sa ginawa ko sa kanya. Inunblock ko yung number niya at sakto namang online din siya Mama Mia. Nakahiga ako habang kumakain ng dinala niyang chocolate. Naglakas loob akong tumawag Mama Mia kahit busy pa siya. Good thing ay sinagot niya. Hi. Wala siyang naging sagot at tinitigan lamang niya ako gamit ang kaniyang 4 na mata. Yes, 4 kasi may eyeglasses siya eh. San ka galing? Ewan ko. Kinilig ako dun sa tanong na yon. Nag-overnight kami with friends. Hindi siya nag-react pero tinitigan lang niya ako at kinakabahan ako. Bakit lagi mo akong tinititigan, Kevin? Huminga siya ng malalim, Mama Mia. Halatang medyo naiinis siya pero pinipigilan lamang niya. Pwede bang mag-request? Ano yon? Tanong ko habang kumakain, Mama Mia. Pwede ba kung may problema tayo pag-usapan natin? Nagulat ako sa sinabi niya. Alam ko at alam siguro niya na may problema ako. Bakit mo alam? Tanong ko. You will not block me if wala. Pwede bang pag-usapan natin? Huwag yung mawawala ka na lang bigla. Please know that you can have my full attention, baby. Ayun, wala na. Mahirap talaga kapag matured yung ka-char-char mo. Hindi ka makapagdrama kasi talagang matured ang pag-iisip niya. Gusto ko sanang awayin siya, gusto ko sanang sigawan siya, pero hindi ko magawa dahil napakakalmado niya. Yes, Mama Mia, after noon ay sinabi ko sa kanya lahat ng hinanakit ko. Nasabi ko na gusto kong ina-update niya ako kung nasaan siya, gusto kong mag-text o mag-reply siya kapag nagte-text ako sa kanya. Kahit na wala naman ako sa lugar para mag-demand ng mga bagay na yon. I know some of you, pwedeng tumaas ang mga kilay niyo sa pagiging demanding ko ng oras kay Kevin. Pero anong magagawa ko, isa yun ang nararamdaman ko. Gusto ko talagang ina-update niya ako sa bawat kilos niya. Ganun ako ka-clingy. Maybe that's the reason kung bakit hindi nag-work yung mga past relationships ko. Attention and time are important to me. At yun nga Mama Mia, ginawa rin naman ni Kevin ang sinabi ko. Kahit siya ay updated sa mga bagay na ginagawa ko. On that year, we celebrated Christmas and New Year together. But the sad part is, para kaming magjowa na parang hindi. In short, walang label. Ewan ko kung bakit talaga nauuso ang mga ganong setup.
Paminsan-minsan ay gusto ko na siyang tanungin kung ano ba talaga kami. Mag-boyfriend ba kami o hindi? Para naman, Mama Mia, alam ko kung saan ako lulugar. Kaya lang natatakot ako sa magiging sagot ni Kevin. In case na hinahawakan niya ako, Mama Mia, pakikiramdam ko ay parang nanalo ako sa loto. Pero kapag naiisip ko naman na wala talaga kaming totoong relasyon, ay nahihiya ako. Yung kaso niya na pinagkakaabalahan niya, Mama Mia, ay natapos na rin sa wakas at nanalo sila. Pero yung aming relationship, wala pa ring pangalan. Natatakot na ako that time at baka matalo nga ako sa setup namin. Mas lalo pa akong kinabahan nung nalaman ko, Mama Mia, ang pangalan nung pinag-move onan ni Kevin. Si Miss Fatima. Nakilala ko si Fatima sa isang kasal din na inorganize din ng cousin ko. Nag-part-time pa rin ako nung time na yon dahil kailangan ko ng pera para pang-apply ko ng DepEd. Mga ibibili ko ng mga materials para pang demo at mga ibang gastos ko gaya ng pag-asikaso ng mga papel. Sa totoo lang, kung itatabi ako kay Fatima, para talaga akong ipis sa gilid, Mama Mia. Yung babaeng nakikita mo sa mga mamahaling restaurant, yung babaeng confident na magbikini sa beach. Hindi basta-basta si Fatima kasi accountant rin siya sa isang malaking bangko sa Davao. Maid of honor siya nung kasal, Mama Mia. Based sa aking observation ay marami ring nagkakagusto sa kanya, as in literal talaga. Maganda rin talaga siya at napakagaling niyang magdala ng kanyang sarili. Nakakahiya dahil opposite kaming dalawa ng personality. Nagkita sila ni Kevin dahil sa akin. Dahil nga sa pagiging immature ko at sa pagiging pabebe ko, Mama Mia, ay nag-insist ako kay Kevin na sunduin niya ako dun sa simbahan. Isang linggo na kasi kaming hindi nagkikita noon dahil busy kaming pareho at miss na miss ko na siya. At dito nga nagtagpo ulit ang kanilang mga daan. Nagulat na lamang ako nung malaman kong magkakilala sila. Basta ang nakita ko na lang, Mama Mia, ay niyakap ni Fatima si Kevin at nag-respond din naman ng yakap itong si Kevin. Kahit nasa loob ako noon ng simbahan, ay paulit-ulit akong nagmumura sa isip ko. Kasal yung pinuntahan ko, pero yung pakiramdam ko ay para akong nandoon at nag-attend ng lamay. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Yun bang feeling, Mama Mia, na gusto ko na lang mabaliw nung mga oras na yon at sigawan silang lahat. Na broken-hearted pa real quick ang tita nyo. Pagkatapos ng kasal ay lumapit si Kevin sa akin. Na-feel ko talaga na parang may nagbago sa aming dalawa. Yun bang parang naging awkward siya sa akin? First time, Mama Mia. Hinayaan ko siya at hindi ko na lang siya tinanong dun sa yakapan nilang dalawa. Alam ko na nakita ko ang ginawa nila. Pero kahit konting explanation ay walang binigay si Kevin. At mas lalo tuloy akong nasaktan dun sa naging attitude niya. Mama Mia, sa isang guest dun sa kasal ko lang nalaman na muntik na palang ikasal itong si Kevin at si Fatima. Pero hindi tinanggap ni Fatima yung proposal kasi nga masyado pa silang bata nung mga panahon na yon. Tapos saan pala ako lulugar dun? Sino ba ako para maging karibal ang babaeng inalukan niya ng kasal? Kontra sa akin, hindi ko nga alam kung anong meron sa aming dalawa eh. Me, a rebound girl. Yun ang pakiramdam ko nung mga panahon na yon. Sa whole duration ng araw na yon, cold talaga ang treatment namin ni Kevin sa isa't isa. Nag-uusap kami ng konti pero hanggang dun lang. Nawala yung landian namin. Noong pauwi na ay hindi ako sumakay dun kay Kevin. Hindi rin naman siya nag-insist na ihahatid niya ako. Hindi pareho noon, Mama Mia, na kulang na lang ay hilahin niya ako para sumakay lang sa kanyang sasakyan. Later that evening ay nag-antay ako sa chat, text or tawag niya. Routine na kasi namin, Mama Mia, na tatawag talaga siya bago kami matulog pero ni isa walang dumating. Ang dumating ay chat ng pinsan ko na kakilala ni Kevin. Mama Mia, dun sa sinend niyang picture sa akin ay talagang gumuho ang mundo ko.
It was Kevin and Fatima walking on the same park na ginalaan namin noon ni Kevin. Ate Kali, naghiwalay na ba kayo ni Kuya Kevin? Sorry for sending you this ha, pero ayoko lang talaga yung mga nakita ko. Iyak na ako nung gabing yon. Pumasok sina mama at nagulat sila kung bakit umiiyak ako. Syempre hindi ko sinabi ang totoong dahilan. Umiyak pa rin ako. Yun bang iyak na gusto mo na lang talagang sumigaw para maibsan man lang kahit konti yung sakit? Bumalik sa akin ang lahat ng mga pangyayari kung saan kami nagkakilala ni Kevin, kung saan nag-umpisa ang lahat, kung anong mga ginawa namin, mga occasions na kasama siya, mga gala na kasama siya, or even our small conversations and video calls. The saddest part of being brokenhearted is remembering those things you've shared together. Those memories will haunt you like a ghost, that even in your dreams, they are still there. That even on your sleep, you can still feel the pain, and that's why you choose not to even close your eyes. On the same night, I let myself dwell with sadness and pain. Nidamdam ko talaga ang sakit, Mama Mia. Ang ending ay inatake ako ng asthma ko. It was severe that my parents need to bring me to the hospital. Nahirapan akong huminga. Mama Mia, ganun kagrabe ang naging epekto sa akin ng pagka-broken-hearted ko. Nakakahiyang isipin na inatake ako ng asthma dahil sa kakaiyak ko sa isang lalaki na hindi ko man lang nga boyfriend. Pero wala akong magagawa eh. Nangyari na ang lahat ng nangyari. I was confined for 3 days doon. I even got fever. Sabi ng doktor, stress and over-fatigue daw ang rason. Gusto ko sanang dugtungan yon na pati broken-hearted doc. I did a special request to my parents na kung pwede, sila lang ang bibisita sa akin. I don't want other people to visit me that time. Ayokong makakita ng iba at ayokong makikita nila how miserable I am. I blocked and erased all my contacts kay Kevin. Nagdesisyon akong mag-focus na lang sa career ko at sa sarili ko, Mama Mia. Hindi muna ako maglalandi dahil alam kong masasaktan lang din naman ako. 3 days at the hospital let me realize a lot of things. Everything that happened is partly my fault. Yes, Kevin broke my heart, but I'm the one who let him do it. On the first place, Kevin never said he loves me. Yes, he was so sweet. He let me feel special. The kilig was undeniable. Napakasarap sa pakiramdam na may nag-aalaga sa'yo. But then again, he never said he was in love with me. And that's the saddest truth that I need to accept. Fatima has no fault at all. Hindi ako magsisinungaling, Mama Mia, na hindi ko siya sinisi nung una. Dahil nung hindi pa siya dumarating, ay hindi naman kami naging gano'n ni Kevin. But then, Fatima was the original and I am only the girl Kevin was curious about. Napakasakit tanggapin pero kinaya ko. What did I do? I accepted it. I accepted that it really did happen. I accepted that it was never really me. I accepted that there was no me on the first place. After 3 days ay na-discharge na po ako. My parents was silent the whole 3 days about the reason of my asthma attack. But I know there is no need for me to say the reason because it was so obvious. Habang papauwi kami ay sumakay kami ng bus. If you're grieving, for sure, the window seat is the best spot for you. With my headset on, I listen to sad songs. Ewan ko, basta broken-hearted ka, sad songs hit really different. I silently cried while watching the trees outside. Napakasakit talaga. When we arrived, the whole family was present. My wedding coordinator cousin was also there. He hugged me tightly and all I can do is to fake a laugh while crying. Tears of joy daw. Kahit ang totoo, Mama Mia, ay hindi naman talaga yung tears of joy. A simple celebration was given for my hospital discharge and I am so lucky to have that kind of family. It was fun, really. Na-enjoy ko yung mga kabaliwan ng mga pinsan ko. But when the night came, sadness envelopes me again. Our memories came like flood. Mga pag-aantay ko sa text niya, sa chat niya, sa tawag niya.
And then I realized how tanga I was. Nagpupuyat ako para lang maka-video call siya lagi. Kahit na gabi lang yung oras niya para sa akin. At ngayon, wala na akong aantayin pang tawag. True enough, when you grow up, the only witness of your tears will be your pillows. I cried again and again and again. I cried for the last time. Totoo palang sinasabi nila. When you love a person so much and loving them is so difficult that you will beg God to help you and love them. The next day, I tried everything that will make me busy. Good thing na busy po ako doon sa pag-a-apply sa DepEd. Mama Mia, nagpupuyat ako pero hindi na si Kevin ang reason. It was my future that time. Nagde-demo na ako, nagpapa-interview at nag-take na ng mga exam for additional credentials. And I think it was enough to forget Kevin for the meantime. And God is so good that even on what happened to my heart, He still give me my dream. June 2018, I had my first real teaching experience. And the good thing is, na-assign po ako sa high school na alma mater ko. Kaya malapit-lapit lang din talaga sa amin. It was good to be surrounded with new and old people. The environment is new. The students' energy and vibes helped me move on. I was assigned to teach math and MAPE. And there was this one time, it was my MAPE 10 class. One student of mine asked if I ever fell in love with before. Mama Mia, alam nila na single ako at walang nanliligaw sa akin. Talo pa ako ng mga estudyante ko na ang yayabong at ang gaganda ng love life. Makakasana all ka na lang talaga. Her questions bring so much bittersweet memories. Medyo nagulat ako dun sa tanong niya. Ma'am, na-in love ka na ba? When I heard the word na-in love, Kevin's face flashed on my mind. With a smile, I answered my student. Yes, with someone I can't have in the first place. Mama Mia, nagkagulo ang mga estudyante. Nag-enjoy ako dahil sunod-sunod na ang mga naging tanong nila. Ayoko sanang sagutin pero napakakulit nila. Talaga ma'am, nasa na siya ngayon? Ang totoo, from that moment na blinak ko na si Kevin ay wala na akong naging balita sa kanya. Hindi rin naman ako naghahanap ng balita about him. Hello, nagmo-move on ako, 'di ba? I didn't know, maybe kinasal na siya. With the thought of him marrying someone who is not me still pains me deep. But the pain is not as much as painful as before. Mama Mia, yung mga estudyante ko ay parang nalungkot sa naging sagot ko. Good thing ay na-divert din yung attention nila sa activity namin. Nag-e-enjoy talaga akong magturo kahit paminsan-minsan ay nakaka-stress yon. Patuloy ang buhay ko. Na-busy ako sa paghahanap ng pera. No time for love na. Natakot na ako baka maulit na naman yung sakit. Nasabihan pa ako ng ibang mga kakilala ko na baka naging man-hater na raw ako. I don't hate men. In fact, I like them. It's just that I came from a very painful past and I developed some severe trust issues. May naging boyfriend naman ako pero sandali lang dahil cold na cold ako sa kanila. Ewan ko ba? After our exchange of convos, first date and video calls, nakakakita na agad ako ng mga red flags at tsaka auto-pass na agad ako. Ano bang aantayin natin? Yung ending, goodbye agad. February 2019, may activity ang senior high school department para sa kanilang mga estudyante. They invited different professionals to help our student choose what career they will take in the future. I was asked by them if pwede bang ako yung mag-MC nung activity. Nag-yes agad ako, Mama Mia, dahil alam kong busy silang lahat sa pagpe-prepare para sa event. Oo, hindi naman ako magaling pero pwede na. I was excited kasi yung high school ex-boyfriend ko ay inimbitahan din nila para mag-talk about being a soldier. Sakto kasi na nakauwi siya nung mga panahon na yon. The night before the event, ay chat pa kami ng chat dalawa kasi nga excited siyang bumalik dun sa alma mater namin.
Nagtatawanan pa kami dahil dun kami nagka-developan noon at dun kami naging mag-on. Talagang nakakatawa kapag binabalikan namin yung mga panahon na yon. Ang sarap bumalik sa pagiging teenager. Kali, paano to? Babalik talaga tayo kung saan tayo nagsimula eh. Biro niya. Baliw ka talaga. Honestly, wala na kaming feelings for each other. Parang puppy love lang yung nangyari sa akin. But we remain good friends and I'm thankful for that. Mama Mia, alam nga niya ang mga nangyari sa amin ni Kevin at galit na galit siya sa ginawa sa akin ni Kevin. Totoo kaya? Uy, ilibre mo ako dun sa kantin, teacher ha? Ako dapat ang ilibre mo dahil ang balita ko malaki ang sahod ng mga sundalo. Alam mo, yung akin lang yung malaki kali, hindi yung sahod. Ganon siya kung mag-text sa akin. Hindi lang naman sa akin, Mama Mia, actually pati sa iba naming friends, ganon siya kakomportable. Kinabukasan ay super busy kami sa school dahil sa activity. Napakarami kasi naming bisita nung araw na yon para makita talaga ng mga estudyante kung ano talaga ang gusto nilang kunin at maging profession paglaki. I was on the corner part of the stage. Busy ako sa pagbabasa ng program at nagpa-practice ako sa pwede kong sabihin. Yung mga students naman namin ay nakaupo na at napakaganda nilang tignan sa kanilang mga outfit. May mga nakasundalo, nurse, doctor, engineer, and farmer. Hanggang sa yung mga bisita ay dumarating na rin at nandun na sa principal's office. Mama Mia, ang mga estudyante ko nung mga panahon na yon ay nagkakandara pa na rin sa pagpe-prepare. Nakatingin ako sa grupo ng mga bisitang papalapit. Hosting an event is not new to me since lagi talaga akong nag-host ng mga event para may extra income ako. Pero ewan ko ba, nakaramdam ako ng kakaibang kaba nung mga panahon na yon. Nanginginig ng bigla ang mga tuhod ko. Nagka-heels pa naman ako nung araw na yon for the event, kaya kinakabahan na ko, Mama Mia. Para bang naging doble ang tibok ng puso ko. Kahit nasa open area naman kami ay pinagpapawisan ako noon na para bang may nararamdaman akong kakaiba. Yumuko ako at pinikit ko ang aking mga mata. Nag-breathing exercise ako. Pinakalma ko ang sarili ko kasi nakakahiya naman kapag nagkamali pa talaga ako doon. Pero imbis na mawala, Mama Mia, ay mas lalo pang dumoble ang kabang nararamdaman ko nung inangat ko ang aking mata ay mga mata naman ni Kevin ang una kong nakita. Nandilat talaga ang mga mata ko sa mga oras na yon na para bang mas lalo akong nahilo sa mga pangyayari. Wala kasi yung name niya sa program. Kasi kung nandun, makikita ko yun. Pero paulit-ulit kong binasa ang program at wala talaga akong nakita na pangalan niya. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko nung mga oras na yon. Para akong aatakihin at natutumba na lang. Kevin was there, very handsome on his suit. Sa buong buhay ko, noong mga oras lang yun ako nasorpresa ng todo. Kevin was beside our principal. Nag-uusap silang dalawa habang si Kevin naman ay tumatango-tango lamang. Lalo tuloy akong kinabahan dahil tinitigan niya ako. Nawala na naman ako sa sistema ko, as in blanco talaga ako at hindi ko na alam kung paano magsisimula. Good thing ay may lumapit sa akin na co-teacher ko at inassist niya ako. Si Sir Ryan. Binata ito si Sir, Mama Mia, at ito ang tinutukso-tukso sa akin ng mga estudyante doon. Ma'am Kali, ayos ka lang ba? Mag-uumpisa na tayo. Ay hala, sorry sir, sige po. Tumingin ako sa side ni Kevin, Mama Mia, at tsaka ko naman napansin na yung ex ko pala ay nasa likuran niya na nakangiti sa akin. Kinawayan ko siya at baka masabi niyang snob ako. Napansin ko ang pagtaas ng kilay ni Kevin. Feeling niya siya ang kinawayan ko? Bahala siya sa sarili niya. Hindi ko siya papansinin. Pagkatapos ng first part ng program, ang sumunod, Mama Mia, ay isa-isa nang magbibigay ng inspirational speech yung mga guests namin.
Ang ikatlo kong tinawag ay yung ex ko at yung mga estudyante ko naman ay todo ang kantsaw. Well, hindi ko naman sila mabiblame dahil dagdag appeal naman talaga sa isang lalaki kapag naka-uniforme ng sundalo. Feeling naman yung ex ko noon na para bang artista siyang pinagkakaguluhan. Paglapit ko at pagbigay ko ng mic sa kanya, ay tawa naman siya ng tawa. Yung former mga teachers namin na nakakaalam na naging kami ay parang kinikilig. Over ka ha? Sabi niya na ibinulong pa talaga sa akin. Gwapo ako no? Pwede na. Sabi ko at mas lalo pa siyang tumawa. Umupo ako sa designated chair sa may gilid. Mama mia, gusto ko talagang magmura nung time na yon dahil feeling ko talaga titig na titig sa akin si Kevin. Wala talagang hiya tong lalaking to. Hello everyone, good morning Mr. Principal. To all the teachers, especially sa inyong pinakagandang Ma'am Callie. Good to see you again, Cupcake. Eto talagang ex ko ay mahilig talagang maglaro ng mga words at yung mga bata naman ay kinikilig. Naging katatawanan at source of kilig tuloy ang activity na yon. Mama mia, alam kong namumula na ako noon sa sobrang hiya dahil sa panunukso nila. Tinignan ko siya ng masama para tumigil na pero yung baliw ay tumawa lamang. Buti na lang at sumeryoso siya nung mag-umpisa na ang kanyang speech. Magaling naman pala siyang mag-speech at nakaka-proud. After ng speech niya ay sumunod na yung iba. At ang huli ko pong tinawag ay si Kevin. Sobrang kaba talaga ang nararamdaman ko noon lalo na nung tinawag ko na ang pangalan niya. Yung mga bata ay kinikilig. Sino ba namang hindi kikiligin napakagwapo niya sa forma niya. Yung aura niya ay medyo mysterious ng konti. Yung mga estudyante ay kilig na kilig talaga. Nagantay ako na pumunta siya sa gitna para sa mic. Habang papalapit siya mama mia, yung tuhod ko ay nangangatog na sa sobrang kaba. Natatakot talaga ako na baka mag-collapse ako anytime o baka atakihin na naman ako ng asthma ko. Nung binigay ko sa kanyang mic, mama mia, ay talagang hinawakan niyang kamay ko. Seconds lang pero parang nakuryente ako doon. Hindi pa nga ako nakakatalikod nung bigla kong narinig ang kanyang sinabi. I miss you. Wala na. Bumalik lahat ng naramdaman ko sa kanya. Oh, call me tanga pero sumaya naman talaga ako nung nakita ko siya ulit kaya lang binigilan ko ang sarili ko dahil sa mga nangyari sa amin noon. Hindi kasi madaling mag-move on, mama mia. Napakadaling sabihin pero napakahirap gawin. Good thing ay hindi ako natumba kahit na nginig na noon ang mga tuhod ko. Napainom tuloy ako ng tubig. Nauhaw ako ng biglaan. When Kevin talked, everyone listened. Kahit wala siyang gamit na mga jokes to catch the students' attention. But Kevin has this magic that when he started to talk, all you have to do is to listen. Kaya nga siguro nadala niya ako eh. Seeing him is painful. His presence brought so much memories of 2017. He was my 2017 memories, my whole life in 2017, and my moving on story in 2018. He talks about law, how to become a lawyer, the good and the bad sides of being a lawyer, and a lot more. With his speech, I feel like knowing him more. During our char-char stage, he seldom talks about his work. He never really opened about it. And then I realized I only knew the outer part of him. Hindi ko nga alam kung ano talagang mga pangyayari sa kanyang araw-araw kahit na nag-a-update siya sa akin. I was the one who was an open book to him. And it pained me more. Maybe that's the reason we really didn't go well. Fatima knows him more, knows him longer. Naiiyak na ako noon habang tinititigan ko si Kevin. Para akong pusa nung mga oras na yon. Nakakahiya talaga. My phone vibrated and I saw a chat from my ex. Huwag kang umiyak dyan. Maging matatag ka. Umakto ka na parang hindi ka nasasaktan. Don't let your emotions rule over you. Be strong. I looked at my ex and I smiled. Good thing we remained
friends after we broke up. The program ended successfully. We had our pictorial with a guest and I was placed just behind Kevin. Pinaupo kasi namin silang lahat, tapos kaming mga staff at faculty ay nasa likuran. Hindi ko talaga sinadya na nandun ako sa likuran niya ha. Tinawag lang ako ng principal tapos pinagitnaan niya ako when the cameraman told us to stay put. Kaya hindi na ako nakalipat pa ng pwesto. It was so awkward kasi malapit na malapit lang ako kay Kevin. After what happened to us, this is the first time na nagkalapit kami ulit. He looked up at me and smiled a little. Yun bang smile na nag-aalanganin? Are you okay? Mama Mia, gusto ko sanang sabihin na hindi ako okay. Hindi ako okay, Kevin. Salamat sa binigay mo sa akin. And girls' defense mechanism are two. Whether they will ignore you or pretend that everything is all right, then ignore you after. I smiled as fake as I can. Yes, sir. He looked at me for more seconds. I saw sadness in his eyes and confusion. But I ignored it. I had too much of Kevin that I need to build my walls higher and stronger against him. Okay, sorry, he said and turned his back. During the pictorial, Mama Mia, ay talagang wala ako sa mood ng ngumiti-ngiti. Nahihirapan akong ngumiti dahil masikip na masikip ang dibdib ko. Ma'am Callie, smile ka naman. Waki to eh. Na-mention tuloy ang pangalan ko. I forced a wacky pose. Wacky na nga yung mukha ko, panapawaki pa. Alis na sana kami dahil akala namin ay tapos na nung biglang tinawag ni Kevin yung tagapag-picture. Please take us a picture. Pagkatapos ay iniabot niya yung cellphone niya dun sa cameraman. Bumalik siya sa pwesto niya. Ako naman ay talagang gustong-gusto ko nang umalis doon. During lunch ay pinatawag kami ng aming principal para sabay-sabay raw kaming mag-lunch break. Aayaw sana ako, Mama Mia, dahil gusto ko dun lang ako sa classroom ko kakain at umiiwas din ako kay Kevin. Pero pinabalikan talaga ako ng mga bata dahil sabi ay papupuntahin daw ako doon. So no choice ako kundi ang sumunod. Kali, alika dito, tawag ng ex ko. Napuno tuloy ng kantsaw at tuksuhan ng room na yon. Nalaman siguro ng iba na ex ko yung taong yon. Ako ay pumwesto, Mama Mia, at nasa harap ko talaga si Kevin. Ang swerte naman. Ang tagal mo? Magmumongha ka ba dun? Biro sa akin ng ex ko. Formal ka nga, naka-uniforme ka eh. Formal naman talaga ako, ikaw lang tong loko-loko eh. Tumawa siya sa kanyang kabaliwan. Ako naman noon ay payuko-yuko lamang at ayoko mag-angat ng tingin dahil alam kong si Kevin ang makikita ko. Napakaganda ng view. Nakakawalang gana. Sir, ex mo pala si Ma'am Callie? Tanong ng co-teacher ko. Yes, ma'am. Bakit po kayo naghiwalay, sir? Ewan ko dyan sa kanya, iniwan niya ako eh. Ayos ang sagot Ma'am Callie, bakit naman? Pero may chance pa ba si sir kasi pareho kayong single eh. Halos matunaw na ako noon sa kanilang pangangantsaw at napapahiya na ako, Mama Mia. It depends, ma'am. If same ba sila ng nararamdaman? Diba, Miss Callie? Muntik pa akong mabilaukan nung biglang nagsalita si Kevin. Baliw talaga tong taong to. Mama Mia, yung mga mata ko ay hindi ko na talaga alam pero pikit bukas na yon nung mga panahon na yon at hindi agad ako nakasagot. Totoo talaga, attorney, pero alam mo, attorney, naghiwalay naman kaming dalawa ng maayos, no hard feelings, and we're still good friends pa rin. Kaya napakalaki ng possibility na magkakabalikan kami. Pero kung nasaktan mo yung babae na talagang mahihirapang bumalik sa'yo. Diba, cupcake? Mama Mia, nung mga panahon na yon ay nalilito na ako sa kanilang dalawa. Para bang may pasaringan sila ng salita. Nagkatitigan sila at bigla tuloy akong natakot at baka mag-away sila doon. Wala pa akong planong pumasok sa relasyon. Yun lang ang nasabi ko para tumigil sila. Nakaka-stress naman. Ganyan talaga, Ma'am Callie. Baka naman si Sir Ryan yung sayo Sabi nung iba na siya namang ikinatawan ng lahat.
Sakto talaga ako eh. Sana hindi ako pumunta doon at ako lang naman pala ang pagtitripan nila. Nagsisi tuloy ako kung bakit ako sumunod dun sa batang inutusan ng principal para tawagin ako. Buti na lang Mama Mia at natapos din kami at dali-dali akong bumalik sa classroom ko. Hindi na ako nakibalita ba kung umalis na yung mga bisita dahil ang ulo ko noon ay mukhang mabibiyak na sa sobrang stress. Kinahaponan ay nagantay ako sa waiting shed ng school sa papa ko. Susunduin kasi niya ako every afternoon Mama Mia. Hindi pa kasi ako marunong mag-drive noon ng motor at nagpa-practice pa lamang. Umuwi na yung mga kasamahan ko pero wala pa rin si Papa. Baka may pinuntahan o baka may nangyari. Habang nagsuscroll ako ng Facebook ay biglang may nagpark na maitim na sasakyan. Kinabahan ako dahil kilalang kilala ko ang may-aring yon. Si Kevin, Mama Mia ang lumabas at naka-polo shirt at pants na lang. Napakunot ang noo ko nung mga panahon na yon. Anong ginagawa niya dito? Ako nang maghahatid sa iyo, Kali. Nababaliw ka ba? Kilala ba kita? Who you? Para akong teenager nung mga panahon na yon. Pwede ba tigilan mo na yung drama mo, Kali? Sorry sa mga kasalanan ko sa iyo but please hear me out kahit sandali lang. Baby, please. Ayan na, tinawag na naman niya ako na baby. Yung salitang nakakabaliw at nakakaloko sa akin. Umuwi ka na, Kevin. Susunduin ako ng papa ko. Pinagpaalam na kita. Ako ang susundo at maghahatid sa'yo. Nababaliw ka ba? Wala ka ba talagang hiya? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil biglang dumating yung principal namin. Ang ending ay sumakay na lang ako sa sasakyan ni Kevin dahil mahirap nang mag-explain at magdrama sa harap ng principal namin. Saan mo gustong kumain? Tanong niya nung nakapasok na siya sa loob ng sasakyan. Idiretso mo na lang ako ng uwi. Galit ako nung mga panahon na yun at galit ako sa mga nangyari sa buong araw. Kevin was so shameless. After what he did, ay bumalik siya na para bang okay kaming dalawa at walang nangyari. Let's eat and talk first. Please, Kali. Pag-usapan natin to. Idiretso mo na ako ng uwi, Kevin. Tigilan mo na ako, please lang. Pagod ako. Pagod na ako sa sitwasyon na to. Pagod na ako sa'yo kaya pagpahingahin mo naman ako. Sabi ko at hindi ko na napigilan ng maiyak. Yes, I cried in front of him. All the pain and the sadness I felt for him, lumabas talaga. Para akong batang umiiyak nun sa kanyang harapan. Hahawak sana siya sa akin, Mama Mia, pero pinigilan ko siya. I know na malakas yung ginawa kong pagbalya ng kamay niya. He let me cry. He never talked at all. Hinayaan lamang niya akong umiyak sa sobrang sakit na nararamdaman ko. I heard him sigh. Mama Mia, I know na nagtataka siya kung paano niya ako pakakalmahin. Kasi nung mga panahon na yon ay talagang iyak na ako ng todo. Kali, I don't know what happened but please let me know. I want to know, baby. Ano bang gagawin ko sa kanya? Paano ko ba sasabihin na nagsiselos ako? In the first place, wala kaming relationship, wala kaming label. So I don't have the rights para magselos. Napakahirap namang mag-explain ng nararamdaman mo, lalo na kung wala kang karapatan. Kali, please. Iuwi mo na ako, please. Hindi siya sumagot, Mama Mia. At yun nga, inihatid na niya ako. Nung pagka-park pa lang niya ay lumabas na agad ako. Lumabas din siya at Mama Mia. Medyo kalma na ako nung mga panahon na yun kaya nagagawa ko na siyang harapin. Salamat sa paghatid. Kali, please mag-usap tayo. No need, sir. Salamat sa lahat. The memories are beautiful. I fake a smile in front of him. I already move on, sir. Thank you. No, hindi ako papayag. Nagulat ako sa naging sagot niya. Ano? Hindi ako papayag, Kali. Hindi pwede. Hindi pwedeng mag-move on ka. Walang mag-move on. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Medyo nataranta ako sa itsura niya habang sinasabi niya yun. I'll be a liar if hindi talaga humaba noon ang pag-asa na nararamdaman ko.
In love na ba si Kevin sa akin? Nagantay ako ng idudugtong niya pero wala. Umatras ako palayo sa kanya. I saw pain in his eyes but I don't know why Kevin is acting like that. If he loves me, libre naman siyang sabihin sa akin yon pero hindi niya sinabi. Sorry, but I already did. And with that, I left him. Lumipas ang mga buwan, I didn't hear anything from Kevin. Akala ko magpaparamdam na siya sa akin ulit pero walang Kevin na nagpapakita. Ang totoo, Mama Mia, I unblocked him. Ewan ko kung bakit. Maybe nung mga panahon na yun ay okay na ako. I already accepted our sad ending. May 2019 ay nagdesisyon akong pumunta ng Cebu for a vacation for 1 week. Excited ako dahil first time ko yon. Ako lang mag-isang bumiyahe. Me time ba? I must say Cebu has a lot to offer. Sa simbahan ako unang bumaba and I prayed for my heart's peacefulness. Napakasarap magliwaliw sa Cebu kahit sobrang traffic. Day 3 na ako doon nung nagdesisyon ako, Mama Mia, na pupunta sa Sirao Peak. Grabe, ang ganda ng mga flowers. Naisip ko tuloy na magtanim ng mga flowers na ganon pag uwi ko. I was enjoying the flowers when a man put a hat on my head. When I looked up, I saw Kevin. Nagulat ako nung dumating siya. Nung ginagawa mo dito? Baby, just like you, turista din ako. Kevin was very different compared to the last time that we talked. He looked devastated that time while ngayon ay fresh na yung aura niya. Alone? I asked. No? Napamura ako noon at naisip kong baka kasama niya si Fatima. Lumayo ako sa kanya pero sinundan pa rin niya ako. Tinignan ko siya ng masama. Bakit pa sunod ng sunod ka sa akin? Baka magalit yung kasama mo. Bakit naman magagalit yung mga kasama ko? Medyo loading ako nung mga panahon na yon pero na-realize ko, Mama Mia. Lalo na nung sinabi niyang bakit magagalit kasama ko naman ako yung kasama ko. Pumus ka naman dyan, pipicturan kita. At sa katanga ko, Mama Mia, yung tita niyo ay pumus din na background yung mga bulaklak. Hindi ko na malaya na ang dami na naming pictures together. Yes, together talaga. Halos lahat ng pictures namin doon ay kaming dalawa. I don't know what happened. Basta bigla na lang bumalik yung good vibes sa pagitan namin. We even asked someone to take a picture of us doon talaga sa my hand statue. I love our pictures together. We look like a couple, sabi pa ng iba. Napagkamalan tuloy kaming bagong kasal at nasa honeymoon stage. Sana talaga. The next thing na pinuntahan namin is the Temple of Leia. Kalma lang po ha, we are holding hands while exploring the place, yes. Patuloy ang paglalandian namin na ewan ko kung paano nangyari. Cebu, you made it possible. Yes, we explored Cebu like lovers. We forgot everything behind to our hometown. It was only us. Days in Cebu are magical. It was just a dream come true for me. Kevin was so sweet and caring. Our last night in Cebu, Mama Mia, ay nakiusap si Kevin na kung pwede bang matulog kami na magkatabi. And wholeheartedly I said yes. Walang nangyari sa amin magkatabi lang talaga kaming natulog. We cuddled, yes, it happened. I cherish every second we have that time and yes too, we kissed. That was our first kiss. We talk a lot of things but no one opened what happened to us before our cold treatment. Ewan ko ba talaga? Kulang na lang talaga, Mama Mia, nung mga panahon na yon ay matunaw ako sa sobrang landi ko at sa sobrang landi din ni Kevin. Huminga ka naman, sabi ko. I'm already breathing, baby. Finally. Char. Kali, baby? Yes? What if hindi niya itinloy ang kanyang sinabi? What if what? What if hindi tayo nagkita dun sa kasal? San kaya tayo ngayon? Marunong palang magdrama yung matanda. Nandito pa rin ako, pero hindi na ikaw ang kasama ko. Bigla siyang bumangon at galit na galit ang tingin niya sa akin at ako naman ay natawa sa mukha niya. No way, hindi pwede. Anong hindi pwede? Pwede yun. Kung hindi ikaw,
Iba yung katabi ko. Ngumiti ako sa kanya. O baka naman wala akong katabi. Doon pa siya ngumiti, Mama Mia, at hinila niya ako at niyakap. Sabay tayong umuwi bukas ha. Huwag ka nang humindi. Lagi ka na lang lumalayo sa akin. Ayoko. Hindi naman tayo magkasabayng pumunta dito kaya hindi tayo dapat magsabay na umuwi. Sabay tayo. Busy-busy mo sa kaka-emote mo eh. Mama Mia, sinabihan ko siyang stalker siya. Sabi niya, noon pa raw. Natawa ako sa kabaliwan niya. Ewan ko kung bakit naging biglang okay kaming dalawa ni Kevin. Baka bigla na naman kaming mag-away at bigla na namang maging cold ang treatment namin sa isa't isa. Totoo nga, nagkasabay kaming umuwi kinabukasan. Pumunta ako ng Cebu na broken-hearted pero umuwi akong masaya. Bonus pa na may kasama ako. Pagdating namin sa bahay ay pinatuloy siya ni na mama. Nagkausap sila ng mama at papa ko. Hindi na ako sumali kasi parang ako yung nahihiya. Inihatid ko si Kevin sa labas ng bahay. Yung baliw, ang laki ng ngiti. Para kang kambing, Kevin. Kambing sa'yo, awit sa akin. Baliw? Muwi ka na nga. Baka langgamin ka pa sa daan. Okay, sige. Chat ako pag nakarating na ako ha. Okay. Mama Mia, chumat din naman si Kevin and after 30 minutes ay nag-video call kaming dalawa. Balik na naman ako sa dating gawi. Bakit alam mong in-unblock na kita? Sabi ko. Of course, araw-araw kong binivisit yung mga pages mo eh. Kinilig ako ng mga panahon na yon. I miss the feeling of this kilig. Tulog ka na? Inaantok na ako. Hindi na kasi sanay ang katawan ko na nagpupuyat at hindi rin sanay ang katawan ko sa matagal na biyahe. Sabi ko. Sige, sleep ka na. Good night, baby. Yung baliw, nag-virtual kiss pa talaga. Ako naman ay hanggang bubong namin ang kilig na nararamdaman ko. Kiss ka naman dyan, baby. Sabi niya. Parang bata na nagpapalambing. Nahihiya tuloy ako. Sige na, ako na lang yung kikis sa'yo. Mama Mia, pinagpatuloy namin ni Kevin yung aming nasimulan. Mas updated kami ngayon sa ganap ng bawat isa. New school year opened and a new thing also happened to me. Hinahatid sundo na ako ni Kevin sa school. August 2019, I was busy looking sa mga men's shirt kasi reregaluhan ko sana si Kevin dahil malapit na ang kanyang birthday. Hindi ko alam noon kung anong color ba ang mas babagay sa kanya. And then someone called me and it was Doktora. Yung kasal na inorganize ng cousin ko kung saan kami unang nagkakilala ni Kevin. Hi, Kali! Hello, Doktora. It's nice to see you. How are you na? Are you okay na? Tanong ni Doc. Yes, Doc. Thank you. Gosh, alam mo bang nataranta kami ng hubby ko nung dinala ka sa ospital? And you know what? Si Kevin? Awang-awa kami sa kanya nung time na yon. Buti at naging okay na kayo ngayon. Mama Mia, hindi ko talaga alam kung anong mga pinagsasabi niya. How come nakawawa si Kevin? Sorry Doc ha, pero hindi ako makasabay sa topic mo. Hindi ba sinabi ni Kevin sa'yo? Si Kevin talaga. Alam mo, kada madaling araw noon ay sinisilip ka niya dun sa room mo sa ospital. Nagtataka nga kami kung bakit madaling araw siyang bumibisita sa'yo pwede naman sa umaga. Good thing kakilala niya yung direktor ng ospital kaya pinapayagan siya. Pagkatapos naming mag-usap ni Doktora ay tinawagan ko si Kevin, Mama Mia, kasi may gusto akong malaman mula sa kanya. Kahit pa nga maghintay ako ng ilang oras ay ayos lang para matapos na ang usapan na yon. Hey baby, tumawag ka, tanong niya. Nasaan ka? Nasa lunch meeting ako pero patapos na rin naman. Bakit? Pwede bang magkita tayo? Sandali, may itatanong lang ako. Sige, punta ka dito sa office. Aantayin kita. Papunta pa lang ako sa office ni Kevin ay kinakabahan na yung puso ko. Napakarami kong gustong itanong sa kanya. Pagpasok ko ng office niya ay may bisita siyang lalaki. Tapos kumiti si Kevin nung makita niya ako.
Hi baby, come here. I like you to meet someone. Art, this is my girl, Callie. Baby, this is Art, Fatima's fiancé. In-emphasize talaga ni Kevin yung word na fiancé. Kumunot naman ang noo kong tumingin sa kanya. Ikakasal na pala yun si Fatima? Tapos pinagseselosan ko pa? Finally, nagkita na talaga tayo, Miss Callie. Ang babaeng nagpapabaliw dito sa kaibigan kong to. Nahiya tuloy ako dahil tumawa si Kevin at niyakap ako. Hindi ako nakasagot, Mama Mia. Nahiya ako sa ginawa ko kay Kevin. Si Kevin na walang kamalay-malay. Nag-dinner kami at ako naman ay tahimik lamang noon. Napahiya talaga ako. Nagalit ako ng walang basihan. Bakit ang tahimik natin ngayon? Tanong niya, Mama Mia, na para bang pinaglololoko niya ako. Manahimik ka nga. Baka may gustong itanong ang baby na yan. Makikinig ang daddy. Mama Mia, nagbago talaga si Kevin mula nung naging maayos kaming dalawa. Malimit na siya kung magbaliw-baliwan sa akin. Sakto talaga, daddy kita kasi matanda ka na eh. Sabi ko sabay tawa ng malakas. Daddy, kasi ako ang magiging daddy ng mga anak mo in the future. Namula ako sa sagot niya. Hindi ba nakasagot si Mami? Nagulat ako pero kinilig naman ako nang wala sa oras. Pero seryoso, bakit kada madaling araw ka kung bumisita sa akin dati sa ospital? Tumigil siya sa kanyang pagkain at tinitigan niya ako. Bakit? Papapasukin mo ba ako? Mama Mia, ako lang din palang sumagot sa tanong ko. You hurt me that time? Sabi ko. I didn't. Hindi ka naman nagtanong, baby. You concluded. Sinong hindi magkukonclude dun sa sweetness ninyong dalawa? Tapos bigla kang parang naging cold sa akin. Hindi ako naging cold sa'yo. Pakiramdam mo lang yon. Since meron ka ng conclusion dyan sa utak mo, yun na yung mga nakikita mo, yung mga gusto mong makita. Mama Mia, sabi niya ginawan ko na lang daw yung meaning yung iba niyang mga ginawa because of the conclusion na nandito na sa utak ko. You still cheated. Nag-date pa talaga kayo nung gabing yun? Huwag kang magsinungaling sa akin dahil may picture ako na magkasama kayo. Asan dun? Nung nandun kayo sa plaza, ang sweet-sweet niyong dalawa. Doon. Relax na relax lang ang pagkakasagot niya. Sabihin mo dyan sa informant mo na mag-resign na siya. Dahil muntik pa talaga akong mabaliw dahil sa kanya. Baby, makinig ka ha. Huwag mong ipaira lagi ang emosyon mo. Kaya tayo nag-aaway agad eh. Accident lang yung pagkikita namin ni Fatima doon. Magkasama sila ni Art. Tapos nasira yung sasakyan nila. Habang nag-aantay ng mekaniko na kanilang tinawagan ay naglakad-lakad muna kami ni Fatima. Nag-usap kaming dalawa. Liar, sabi ko. Liar? Buntis na si Fatima, makikisaw-saw pa ako? Siguraduhin mo ha? Yes, sigurado ako. Pero in love ka pa rin sa kanya for sure. Tanong ko. Don't put words on my mouth, baby. Tapos nang bablock ka agad. Alam mo, nababaliw talaga ako sa kakaisip kung saan ako nagkamali. Visit ka? Sabi ko. I love you na, baby. Mama Mia, bigla siyang nag-confess sa akin noon tapos hindi ako nakasagot agad para akong nabingi sa mga sinabi niya. Uy, I love you ba? Sumagot ka naman, sabi niya. Minura ko siya at naiyak ako sa sobrang saya. Sigurado ba talagang in love sa akin tong taong to? Baka prank lang to ha? And to my surprise, Kevin held my hand and put a ring on my finger. Promise ring yan. Baka mag-hysterical ka dyan. I know hindi ka pa readyng magpakasal sa akin but please let me wait. I asked you to wait before and you did. And now ako naman ang mag-aantay kung kailan ka magiging ready para maging asawa ko. Reach your dreams muna. If you want to fly, I let you. But don't forget na kung pagod ka na,
Nandito lang ako sa baba at nag-aantay sa'yo. Kinilig pati yung kilikili ko sa mga sinabi niya Mama Mia. Bigla tuloy nawala lahat ng sakit na naramdaman ko. All along, mali pala yung conclusion ko. Hinasma pa talaga ako sa sobrang iyak ko. And during Kevin's 23rd birthday, we made our relationship official. And now we are planning to have our wedding. Lesson I learned from what happened to us, always talk with your partner. Baka wrong lang ang conclusion na nandyan sa utak mo. According to Kevin, conclusion cannot be brought to the court. You'll end up losing. Better have a valid and concrete evidences. Words from my attorney yan ha. Maraming salamat po Mama Mia. Maraming salamat sa oras na binasa mo itong kwento ng buhay naming dalawa. Hanggang dito na lamang po at naway na-inspire kayo sa kwento naming dalawa ni Kevin. Lubos na gumagalang, Callie. O talaga namang nakakakilig at medyo mahaba ang part 2 ha. O sabi ko naman sa inyo, 'di ba? Almost 2 hours yung part 2. Maraming salamat at naway kinilig kayo sa kwento ni Callie at ni Kevin. Please like and share this video. Please mag-subscribe din kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa bawat kwento na ating ilalabas. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ako pong muli si Mama Mia at magandang araw sa inyong lahat.